So what is up sa inyo mga katangos, and welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. And for today's video ay gusto ko lang i-share sa inyo yung basic knowledge ko about street photography. And bago ang lahat mga katangos, please like, comment, and subscribe dito sa channel ko. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos na kagaya nito. So tara, simulan na natin itong video na to. Let's go! Ayun na nga mga katangos, no? Before anything else mga katangos, gusto ko lang itanong, ano yung reason bakit gusto nyong gumawa or gusto nyong matuto sa photography? Kung ano man, comment nyo lang sa baba mga katangos kung ano man yung reason kung bakit. Sa mga hindi nakakaalam sa exposure triangle, ang exposure triangle mga katangos is binubuo ng 3 important elements sa photography, which is yung aperture, ISO, and shutter speed. Umpisa natin sa aperture. Aperture mga katangos, or kung tawagin, or kilala sa tawag na f-stop, or basta may mga sign, ito yung sign niya, yan. So, aperture mga katangos is tumutukoy sa laki ng pagbukas ng lens. Na nagpapahintulot sa ilaw na pumasok sa loob ng camera. Yan. Halimbawa, yung mas mababang f-stop mga katangos, which is yung f1.8 or 2.8 or 0.95, mga ganyan. Ayun yung nagbubukas yung lens ng mas malaki, kaya na maraming ilaw yung nakakapasok sa camera. Gumagawa rin siya ng mababaw na depth of field mga katangos. Tapos, yung mas mataas na f-stop mga katangos, which is halimbawa yung f16, 11, 8, mga ganyan, nagpapaliit ng pagbukas ng lens, or yung maliit yung butas ng lens niya mga katangos, na to the point na hindi masyadong nakakapasok yung liwanag sa camera. Tapos gumagawa rin siya mga katangos ng malalim na depth of field. Shutter speed mga katangos. Ang shutter speed mga katangos ay tumutukoy sa tagal ng pagbukas ng shutter ng camera. Mas mabagal na shutter speed, 130 seconds, mga ganyan. 130, 160, 180, yan, 130, 120, 110. Nagpapahintulot ng mas maraming ilaw mga katangos, no? Na pumapasok. Pwede rin magresulta mga katangos yung blur na effect mga katangos, no? Yung kung tawagin ay motion blur. Yan, ito yung halimbawa ng motion blur mga katangos. Then, mas mabilis na shutter speed, like yung 1,000, 1,500, 1,2,000, 3,000, 4,000, mga ganyan. Yan yung nagpapapasok ng mas konting ilaw, no? Mas konting ilaw, tapos wala siyang motion blur. Clear siya na parang nakastop lang, na gano'n. The next mga katangos, ang ISO. Yung ISO, tumutukoy sa sensitivity ng camera sensor sa ilaw. Mas mababang ISO, ISO 100, 200, mga ganyan, nangangailangan ng mas maraming ilaw at nagre-resulta sa mas malinaw na larawan. As in, yung resulta niya kasi is mas clear. Mas kailangan niya ng mga artificial light, or mas better is yung natural light na tinatawag, yung mismong galing sa araw, no? Mga 100, 200, mga ganyan. Wala siyang noise mga katangos. Wala siyang noise or grain kung tawagin. Mas mataas na ISO naman, like 3200, 6400, 12600, 12.8 ba yun? Ewan ko, mga ganyan. Yan naman yung nagpapahintulot sa mas konting ilaw. Yan naman yung nagpapapasok mga katangos ng mas malakas na ilaw mga katangos. Usually ginagamit siya sa mga low light, sa mga madidilim na sa mga madidilim na areas, like diba, sa gabi, magna-night photography ka. Usually 3,000, hindi nga 3,000 1,600 goods na eh. Pero nagre-resulta siya ng sobrang daming grains, or yung noise kung tawagin mga katangos, as in sobrang daming grains. Ngayon mga katangos, nalaman nyo na kung ano yung basics sa exposure triangle mga katangos. Ngayon naman, dito sa part ng video na to, sa susunod na clip mga katangos, is gagawin naman natin ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung idea, kung ano nga ba yung mix, kung
paano gagamitin yung ating tinuro, no? Yung exposure triangle sa photography. So, tara, let's go. Dito mga katangos, no, sa paggawa ng settings guys, depende yan sa kung gaano kaliwanag or kung gaano yung bitaw ng ilaw. So dahil nga ang bitaw ng ilaw lang mga katangos is ganyan lang, yan, as in sobrang dim lang niya, yan, ganyan lang yung ilaw na meron ako ngayon. Aakma ko lang sa kung anong ilaw ang meron ako. So dahil nga gabi ngayon, hindi ako makakapag-try sa labas para mas ma-explain ko sa inyo kung ano nga ba yung pinagkaiba ng low light sa day na street photography or basic settings mga katangos, no? So tara, pakita ko na sa inyo yung settings ko, no? Pagdating sa settings mga katangos, yan pwede na to 200, 1.8, 800. So if gusto nyo na, kung sakaling gusto nyo na taasan natin, gagawin kong 2.8, no? Kailangan nating taasan yung kanyang shutter. Bakit? Mamaya malalaman nyo. Yan. So, ngayon, didiretso na tayo sa ating setup. So yun mga katangos, as you can see, yan na, diba? Yan, nakikita nyo sa camera na malinaw and yan, malinaw yung ating shot mga katangos. So, good yung ilaw sa 2.8, no? Pero mas better siya siguro kung tataasan pa siya natin ng at least 2.5 yan. Mas malinaw siya. Pakita ko sa inyo yung shot. Yan. Yan siya. Ganyan yung itsura niya mga katangos. So, mas okay siya, mas clear. Mas malinaw, mas maliwanag. Mamaya, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung settings na ginagamit ko madalas kapag ka nag-street photography ako. Sa ngayon, i-explain ko muna sa inyo yung low light settings dahil yun lang yung kaya niya. As in, yun. So ngayon, babalik tayo sa settings ko talaga pang low light. Yan, 2.5 pwede rin. Pero mas madalas, 1.8. Mas madalas agad ako sa pinakamaliit or 2.2. Yan. Then, depende kung gaano ka-dilim yung area. Minsan, nag-180 ako. Depende sa trip ko ring shot. Yung ibang idea, mga katangos, gagawin ko na lang siya sa ibang araw, sa ibang content, mga katangos, no? So, sa ngayon, yung basic settings muna yung gusto kong i-explain. 100, goods na rin yan. Huwag akong to 2.2, 1.8 na. Para pwede akong mag 1,200. Yan. Dahil nga, nasa 800 ang ISO. So, sa low light, ang ISO na limit natin is 800 to 1,000 ISO. Yun yung pinaka-fix and mas hindi masyadong grainy kung titingnan natin sa mga shots, sa mga output. So far, medyo grainy na rin yung 1,000 tsaka yung 800. Pero, kumbaga parang kaya pa siyang malinis, no, pagdating sa editing software. So ngayon, ito, bubuksan na natin siya. Ito yung kanyang settings. 1,200, 1.8. So, same lang. Yan yung aking mga low light. It depends pa rin. Minsan nagwa 1,000 ako. Nagwa 1,000 ISO ako. Depende nga sa liwanag. Kung sobrang dilim, as in sobrang dilim, na to the point, may maliit na liwanag akong nadedetect or nakikita pa rin siya sa lente at kahit papano sa low, sa mababang ilaw, kaya yung 1.8, then same settings sa aperture and sa shutter speed. Pero depende pa rin sa inyo. Basta palagi nyo tatandaan, pagdating sa settings mga katangos, palagi nyo siyang lalaruin. Depende sa kung ano yung akma sa kanyang sa paligid mo, no? Kung sobrang dilim ba, taasan mo yung ISO mo, 'di ba? Kung maliwanag sobra, ang masasabi ko is 100. Hindi ko masyadong advisable ang 100. Siguro 200 ISO, pwede na. Wait lang, set natin ha. 200 ISO. Ito yung mga pang day. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ito yung pang day.
mga katangos, na settings. Okay. Ang mga depende kung gaano kaliwanag. Usually 500 to 1,000 and up. Yan, hanggang 4. Pero bibihira lang ako gumagamit ng 4,000. Madalas hanggang 1K lang ako. Yan. 1K, 2.8, 2.8, 200. Hindi ako nagmamax sa 100 masyado kasi sa panahon ngayon mga katangos, parang medyo kailangan din natin ng konting noise pagdating sa photo para mas maganda yung output. Ewan ko, sa akin ganun eh. Mas maganda yung output kapag medyo noisy. So, yan yung aking settings mga katangos. Depende pa yan kung medyo makulimlim. So, na-adjust ka talaga ng medyo liwanag. 800, 640 to 500. Hindi ka pwedeng medyo sumagad pa ron. Pagka once na sa tingin mo medyo kailangan niya ng taasan pa. Yan, mga ganyan yan. Dito nyo muna siya lalaroin. Yan. Ibababa nyo lang siya para medyo lumiwanag pa. Yan. Then, kapag talagang hindi na niya kaya, like mga medyo sobrang dilim na talaga, like mga 7 o'clock, mga ganon, yung medyo bluish na yung araw, yung langit, wala na. Kailangan nyo na talaga siyang sagarin sa 1.8. Then, laruin nyo na lang, babain nyo na lang sa shutter. Then, ang ISO settings nyo is fixed sa 800. Yan. Depende yan sa inyo. Depende yung settings sa inyo, guys. Ayan mga katangos, no? I hope kahit pa paano meron kayo natutunan sa video na ito mga katangos about photography, basic settings for photography mga katangos. And kung meron akong hindi na isabi or hindi na ipakita sa inyo, just comment down below again, no? Kung meron akong kulang na nasabi, guys. No? So, yan. And maraming salamat sa panonood. And soon, i-explain ko sa inyo yung ibang mga idea about photography. So, tara. Maraming salamat sa panonood mga katangos. And see you in my next vlog. Peace. Bye-bye. And yeah, let's go.